Totoo talaga ang karma kapag may sinaktan tayong tao na seryoso sa atin. Dear Madam Native Filipina, gusto ko lang po sanang ma-share ang karanasan ko sa AFAM way back 2010. Meron po akong AFAM na taga California. Isang Black American siya at 48 years old na siya that time. At ako naman ay 25 years old. Dati hindi pa po uso ang Facebook. Sa pamamagitan ng email lang po kami nag-uusap. At madam, connected po yung Yahoo Messenger ko through SMS. So, nakakatanggap pa rin ako ng message niya kahit hindi ako makareply. Kasi dati mahal po ang load. And that time, nag-stop po ako sa aking trabaho. Fast forward madam, si AFAM ko po ay seryoso talaga. Nagplano po siya na pupunta ng Pilipinas. Nagplano na din kami na magkikita kami sa Dumaguete. Kasi delikado po kung magmi-meet kami sa place ko. And meron po siyang kaibigan doon na may asawang Pilipina din. And may usapan sila na magnenegosyo sila that time. So madam, kinabahan na po ako kasi parang hindi pa po ako ready. And one reason din po ay meron akong boyfriend na Pilipino. Pero malabo na po ang aming relasyon. Madam, ang totoo, mahal ko po si Pinoy that time. Kaya mas pinili ko na lang na i-ghost itong Black American AFAM. Kahit alam ko na coming na siya that time. That was March po nang hindi na ako nagparamdam. At yung planong pagpunta ni AFAM ay pagka-June. So madam, fast forward, 1 year later ay nagkahiwalay din kami ng boyfriend kong Pinoy. Pero wala na sa isip ko na mag-AFAM ulit. So nagka-boyfriend na naman ako ulit. Nag-live-in po kami ng 9 years. Pinoy din siya. Okay naman ang pagsasama namin, kaya lang dahil may bisyo siya, nawala po ang pagmamahal ko sa kanya. And that was last year lang, November 2023. So madam, fast forward ulit, naisip kong bumalik sa dating site. Parehas na dating site from year 2010 ang binalikan ko. At isang araw pa lang po na nasa dating site ako, may nag-email na kaagad. Nanghingi kaagad ng Facebook Messenger ko. Then fast forward, everyday na po kaming nag-uusap ni AFAM. Anyway, si AFAM pala ay isang Croatian. Pero nasa USA na po siya nagtatrabaho. Matagal na din po siyang nakatira doon. Divorced din po siya sa kanyang ex-wife na Filipina din. As in, tinamaan talaga ako madam sa AFAM na ito. Minahal ko talaga siya ng sobra-sobra. Yung feeling ko, first love ko po siya. Alam naman natin na iba talaga ang culture nila. Ako naman ay may pagka-overthinker. Halos every week po ay nakikipaghiwalay ako sa kanya. Kahit maliit na bagay lang ay inaaway ko po siya. Yung Pinay talaga yung ugali ko madam, which is hindi pala dapat ganoon. So last April po ay hiniwalayan ko po siya. And hindi na po siya nagre-reply sa akin. Ilang araw na po siyang hindi nagre-reply madam. Hindi naman po talaga siya ganoon. Kasi kada away ko po sa kanya, inaayos niya po kaagad. That exact same day. So madam, sin na lang po ang ginagawa niya. Kinabahan na po ako. As in, umiiyak na ako madam dahil wala na talaga. Ang dali niya lang kinalimutan ang lahat sa amin. Nag-chat pa din ako sa kanya at minsan nagre-reply pa po siya. Pero hindi na po kagaya ng dati na consistent. Dati palagi kaming magka-video call and also updated po lagi. Siguro na-discourage po talaga siya sa ugali ko. Pinagsisihan ko po talaga. Wala akong masabi doon kasi marami akong natutunan sa kanya about sa life. As in, wala kaming sikreto sa isa't isa. Yung mga issues lang ay talagang nakafocus sa attitude ko. Nahiya din akong magtanong pa sa kanya kung ano na lang ba kami ngayon. Kasi minsan, nagkaka-chat pa rin kami pero iba na talaga yung feeling. Na para bang respeto na lang ang meron sa mga reply niya. Please help me madam. Ano ba ang gagawin ko? Tatanungin ko pa ba siya? Kung meron na ba siyang iba? Kasi mahal ko pa siya until now. And back to my first Black American AFAM noong 2010, ay nagtry akong mag-message sa kanya. Last week lang po ay nag-reply po siya sa akin. At
tinanong niya bakit ko daw siya naalala makalipas ang 14 years. At yun sinabi niya na niloko ko lang siya. Sabi pa niya, "You broke my heart." Madam, pinakita niya po ang passport niya. Nagpunta talaga siya ng June 2010. Hindi na po ako makontak. Naka 30 emails na din po siya sa akin. In fact, nandun pa sa email niya ang last conversations namin way back 2010. Pinakita niya po yun sa akin, madam, at talagang nahiya ako. Madam, talagang natakot lang akong makipag-meet sa kanya nung time na yon. Ang sabi niya pa sa akin ay kasalanan ko kung bakit nagkaganito ang buhay ko dahil sinira ko ang mga plano naming dalawa. So madam, tinuloy niya pala talaga ang pagnenegosyo sa Dumaguete. Bumili siya ng bahay at lote. Yun talaga po ang plano naming dalawa noon. At doon na ako maninirahan. Madam, ayoko dati ng ganon. Kasi ambisyosa ako that time. Gusto ko na dalhin niya ako sa Amerika. Hahaha, ayan tuloy na karma ako. And naghiwalay din pala sila ng girlfriend niya na nakilala niya sa Dumaguete. Niloko din siya kasi doon siya sa Amerika at yung babae ang nagmamanage ng business niya. Nalaman niya na nagloloko pala ang kanyang girlfriend dahil nagsumbong ang driver niya. So in short, binenta niya daw lahat ng properties niya. Pero parang hati yata sila ng girlfriend niya kasi hindi naman siya makabili ng lote dahil nakapangalan po kay girl. Single pa rin siya hanggang ngayon pero wala na siyang tiwala sa akin. Lalo pa na naging ex niya ay Pinay din at sinisisi niya ako na sinaktan ko lang siya. Napaisip tuloy ako kung karma na yata ito sa akin ngayon. Totoo talaga ang karma. Kapag may sinaktan kang tao na seryoso, babalik at babalik din sa atin. Dati kasi wala akong pakialam, kaya iniwan ko ang aking ka-live-in after 9 years. Umalis ako sa lugar namin at nandito ako ngayon sa Cagayan de Oro. May trabaho naman pero mag-isa na lang sa buhay. Sana one day ay maging masaya din ako. Pero sa ngayon, mag-move on na lang talaga siguro ako. At umaasa na si AFAM number 2 na Croatian ay magbago ang isip at sana kausapin niya na ako. Hanggang dito na lang, madam. PS, si AFAM number 1 na Black American ay friends pa din kami. Nag-a-update pa rin siya sa mga ginagawa niya. Nagluluto siya at kung saan siya pumupunta. Pero wala na talaga, madam. Friends na lang talaga kami. Nag-sorry na din ako sa kanya. Coming siya this coming September. Pero 3 days lang because it's only for business purposes. Dati kasi siyang nag-work sa US Embassy. At nandito sa Pilipinas. Parehas kami na wala nang nararamdaman. Isa pa, allergic na din siya sa Pinay. At ako naman, tinamaan ng husto kay Croatian AFAM. Na ngayon ay dinededma na ako. Minsan ay mag-chat siya sa akin na I miss you. At ang saya-saya ko naman, tapos bigla na namang hindi siya magpaparamdam. At naku madam, karma na talaga yata ito. Sana mapansin mo ang story ko. God bless you. Hello madam letter sender from TikTok, interesting ang kwento mo. At ang may papayo ko sa iyo, yes, magtanong ka ulit kay AFAM Croatian kung may pag-asa pa bang magkabalikan kayo. Kasalanan mo naman kasi at aminado ka. Kaya kalimutan mo yung hiya-hiya at lunukin mo yung pride mo. At ikaw na ang mag-adjust. Humingi ka ng sorry sa kaartihan mo noon. Sabihin mong na-realize mo na ang mga pagkakamali mo. Mag-confess ka sa nararamdaman mo. Walang masama kung ilabas mo yan. Dalian mo bago pa mahuli ang lahat. Baka pag mas pinatagal mo pang itago yung tunay mong nararamdaman, mahuli na ang lahat at ma-inlove na siya sa iba. Mangako ka sa kanya na magbabago ka na. Ikaw naman ang manligaw sa kanya. Charot. Pero parang gano'n na nga. Okay lang yan. Huwag mong isiping nakakababa ng moral bilang babae na ikaw ang parang nagmamakaawa dahil natural lang na ganyan ang magiging action natin pag gusto nating makuha ang isang bagay. Ipaglaban mo yan kung talagang natamaan ka. Tsaka ka na mag-give up kung tuluyan ka ng binlock. Kaya habang nakakausap mo pa siya, pakiligin mo siya ulit. Landiin mo ulit. Charot, madam. Ipaalala mo sa kanya kung gaano kayo kasaya noon. Malay mo, bigyan ka ng chance na ayusin ang relasyon nyo.
At once nagkabalikan kayo, well, alam mo na ang gagawin mo. Yung topak, kontrolin mo, okay? Nagkakaintindihan ba tayo, madam? Okay, doon naman tayo sa Black American AFAM na inindian mo noon. Well, ang masasabi ko lang, sayang talaga siya. Pero, gusto kong sabihin sa iyo na mag-move on ka na sa nakaraan nyo. Isipin mo na lang na baka yung mga panahong yon ay hindi pa talaga ang tamang panahon sa inyong dalawa. Baka naman kasi pakipot lang yang si AFAM Black American kasi nga hindi pa siya naka-move on sa nakaraan nyo. Kung ako sa'yo, if ever man na talagang wala ng pag-asa yung Croatian AFAM, then why not makipagkita ka kay AFAM Black American as friends? Yan ay kung willing siyang makipag-meet sa'yo. Malay mo din, baka magbago ang isip niya sa'yo, madam, at ikaw din, baka magustuhan mo din siya. Kaya lang, sa edad ni AFAM ngayon, 62 na siya, so medyo matanda na, so bahala ka, madam, kung makikipagkita ka. Pero kayo ha, madam, nag-update kayo para kayong magjowa ni AFAM Black American. Madam, about dun sa karma, yes, totoo talaga yan. Kaya lang, you have to move on sa nakaraan mo at iwasan mo nang mag-isip ng tungkol sa karma-karma para layuan ka na rin ng karmang yan. For sure naman na karma ka na, di ba? I mean, kumbaga napagbayaran mo na yung past mong nang iwan ka at may nasaktan ka. Isa pa, madam, magdasal ka din para gabayan ka ni Lord sa tamang direksyon ng buhay mo. Deserve nating lahat na sumaya. Hindi naman porket nagkamali tayo ng desisyon noon, habang buhay ng karmang nakabuntot sa atin. Dapat natuto ka na sa iyong nakaraan. Kung noon naduwag ka kay AFAM Black American, pues ngayon maging matapang kang ipaglaban si AFAM Croatian. Malay mo, baka naghihintay lang yan, di ba? At ang importante sa lahat, sa huli ay wala kang pagsisisihan dahil iyong sinubukan na isalba ang iyong pagmamahal kay AFAM Croatian.